the Lord. Praise po tayo. Magandang gabi po. Salamat kay MJ. Salamat sa time na binigay ko MJ na makasama tayo. And I'm so glad dito muli natin itong ginanap. Kung hindi po nagkakamali, this is the second time po na mangyari sa inyo. Kung sa third time na po third na 7 last word na ginawa. Third time na po. At dito rin, dito po rin ginanap. So pang-apat na po. Dito rin taon na lang ginawa yung youth camp ng December. So napaka-historic nitong lugar na to. Kaya nung magkaroon ng landslide dyan, hindi pinahintulutan ni Lord na makabunan nito. Dahil bago po nangyari yung landslide, tinayo na po yung building dyan sa gilid. So yung building na yan, ang namin kalasag. Pero lumusot po dyan sa kusina, yung lupa, at lahat ng mga ari-arian dyan nila Bossart ay tinangay na lupa kalabas. Yan po, yan. Katunayan. Muntik na pong hindi i-restore to, pero purihan Diyos, talagang blessed po ating mga kapatid. I-restore po muli. The Lord! Hallelujah! Ako po ay mahilig makipag-usap. Meron po basketball court dyan na dinonate ditong may-ari ng building. Ang purpose po ng pagtayo ng basketball court yan, to protect ito pong property dito. So, kung gusto niyo po mag-basketball, libre po mag-basketball dyan. Yan po. So, yun na po yung napangalap kong informasyon mula po sa may-ari ng napakalaking building na yan. Yun po ang Panginoon. So, isasummarize ko lang po yung 6 na tinalakay. Para sa akin po, yung number 1 is a word of love. You cannot forgive unless you know how to love. Diba? Hindi ka pwede magpatawad kung hindi po marunong magmahal. Pangalawa po, word of what? Assurance. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa pag namatay ka, hindi kung ano pang gagawin ng mga bagay, sasama ka ng Diyos sa paraiso. The moment you believe in Christ, yun na po yung assurance na ikaw kung makakasama niya sa kanyang kaya. Pangatlo po, word of responsibility. No? Salamat dahil yung mga kasama ni Apostle Paul sa misteryo, ng mga responsible ay puro babae. Binigyan niya po ng mga pangalan yung mga babae yun. Napakarami po. Napakarami niyang naging disciples sa mga babae at talagang tumutulong sa kanya sa ministeryo. Kaya ang mga babae po, very responsible. Palakpakan po natin yung mga kapatid natin yung babae. Pang-apat po, word of sacrifice. Diba? Word of sacrifice. Bakit po? Sinakripisyo ng anak. Yung ama, yung kanyang anak, at yung anak naman, sinakripisyo niya yung kanyang buhay para maganap lang yung sinasabi ng kasulatan na maging karapat-dapat na sakripisyo. Dahil mula po ng sacrifice ni Christ yung buhay niya, makikita po natin na tigil na yung paghahandog sa Israel. Wala na naghahandog ng tupa, wala na naghahandog ng bato-bato, ng ibon, ng kalapate, ng toro, pinakamahal, pagbayaman, baka. No? Wala na po, natigil na lahat. Bakit po? Kasi yung sakripisyo ni Kristo ay ganap na. Panglima po, word of longing. No? Dahil ginawa po ng Panginoon yun, yung panglima pala, word of longing. Ano po yun? Ako yung nauuhaw. Nice na Lord, natugunan natin yung kanyang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng ating paglilingkod. Pang-anim? Anong pang-anim? It is finished. Word of victory. Hindi sinabi ng Panginoon, I am finished. Sinabi po niya, it is finished. Naganap na po niya yung sinasabi ng kasulatan from Old Testament and the New Testament. Na-fulfill po niyang lahat. Kaya nga po pagka tinignan natin yung Book of Revelation, nagkaroon po ng pagsisiyasat sa buong kalangitan, sa buong kalupaan, at hanggang sa ilalim ng lupa, walang naging karapat-dapat na pwedeng sumira at magwasak ng pong 7 seal, maliban lang po saan? Doon sa kordero ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya nga po sinabi ni John the Baptist, kung papalapit ka si Kristo para magpabautismo, behold, this is the Lamb of God
that will take away the sins of the world. At panghuli po, it is a word of confidence. Bakit po? Sabi po ng Luke chapter 23, verse 44, sabi niya, sa wikang Tagalog po muna, sabi po dito, sa wikang Tagalog po, sa 44 hanggang 47 po to, pero bibigyan pa lang ng din yung 46. Sumigaw siya ng malakas, at ang sabi niya, Ama, sa iyong kamay, itinatagubilin o pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, siya'y nalagutan ng hininga. No? Ang tanong po, bakit hindi kaluluwa tinagubilin niya? Tanong po yan, galing kay Pastor Rico. Sabi niya, bakit hindi kaluluwa? No? Bakit espiritu? Meron po akong panatanon. 7 years akong maglalakad ng nakapaa mula sa aming bahay sa Quezon City, sa Balintawa, sa Pagita Street, Barangay Apolonio Samson, papunta po ng Grotto. Ginagawa ko yan taon-taon. Subalit po, ika-4 na taon po, supposed to be gagawin ko, bago po yung mahal na araw, December po, na born again ako. Kaya, nung pagdating po ng mahal na araw, hindi ko na po ginawa. Kasi naunawaan ko na. Bakit po? Kasi yung nanay ko, ang unang naging Christian sa pamilya namin. At dito po, makikita natin sinabi ni Kristo with confidence, Father, into thy hands I command my spirit. Nagsimula po sa pagtawag ng Ama. Ano po yung tinawag niya? Father, forgive them. Amen? For they know not what they do. At nagbukas siya sa pamagitan din po ng isang panalangin, Father, into thy hands I command my spirit. Bakit hindi po kaluluwa? Bakit espiritu ang kanyang tinagubilin? Tandaan po natin, si Kristo po ay hindi tao lang. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Sa pamagitan ng tao, na si Adan, nagkaroon ng kasalanan ng buong sanlibutan. Pero dahil kay Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, ang tao po ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng isang tao, nagkasala ang buong mundo. At sa pamamagitan ng isang Diyos na nagkatawang tao, nagkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao. Bakit po Espiritu? Kasi si Kristo po, He lived by the Spirit. He was filled by the Spirit and He walked by the Spirit. Tayo po, may kaluluwa, at yung kaluluwa po natin ay very sensual. Diba? Sinusunod natin, nandiyan po yung sense of hearing, sense of taste, sense of seeing, sense of touch, sense of smell. Lahat po ng nararamdaman natin, yun lang pinaginiwalaan natin. Pero po, ang tunay na mananampalataya, lumalakad po yan sa Espiritu. Amen po? Amen po ba? Alam mo yung tatabi mo sa kanya nasa Espiritu ka pa ba? Nasa Espiritu ka ba? May ilaw po ang iiwan ko. Bakit po ito word of confidence? Father, into thy hands I command my spirit. Number 1 po, start with the letter T. Total surrender of your life to God. Lahat po ng nangyari na 7 last word na binanggit ni Kristo, it was prophesied in the Old Testament. Lahat po yun. At dinalap ni Kristo yun sa itaas ng cross ng Kalbaryo. Kaya nga po, nung siya po ay malalagutan na ng hininga, walang takot niyang tinagubilin ang kanyang buhay. Kanino? Ang kanyang espiritu sa kanyang Ama. Father, into thy hands I command my spirit. Letter T po, total surrender of your life to God. Magkakaroon lang po ng relevance yung 7 last word kung ito i-apply natin sa ngayon. Dahil kung hindi po natin ito i-apply, parang tradisyon lang yan ang paulit-ulit. Amen? Kaya nga po si Kristo, dahil na-fulfill niya yung lahat ng sinasabi ng kasulatan na kanya pong misyon. Kaya po walang duda, walang pag-aalinlangan na sabi niya, Father, into thy hands I command my spirit. Total surrender of your life to God. Amen? Ano po
ding sinabi ni Paul sa Philippians 1:8. For me, to live is Christ, and to die is gain. Napakahalaga po, no? Yung sinabi na yun. Pangalawa po, start with the letter R. Remember, ano po ang dapat nating alalahanin? Remember, you must be confident even in times of death. Alalahanin mo, dapat ikaw ay maging, di ba sa maganda Tagalog ng confident? Titiwala. Mayroon kang tiwala kahit sa harap ng kamatayan. Madalas po pag ang taong mamamatay, ano po ang dalangin? Lord, huwag muna. Extension. Di ba? Tingin si Kaya, extended for 15 years. Bakit umiyak eh? Lord, ayaw ko pang mamatay. Di ba? Pinaalala niya sa Diyos yung kanyang mga ginawa. Ang problema, pag wala kang ginawa, ano paparalalan mo? Yun lang, pagka wala kang ginawa, ano papaalala mo sa Diyos? So, lahat po humingi ng extension. Pero si Christ, nung dumating yung kamatayan, buong confident na tinanggap po niya yung kanyang kamatayan. Ano po ba ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes 7 verse 2? Ang araw ng kamatayan ay mas mahalaga sa araw ng kapanganakan. Hindi ka handang mamatay o hindi ka handang mamatay kung hindi ka hindi ka handang mabuhay kung hindi ka handang mamatay. The moment you were born is the beginning na magsisimula kang mamatay. Amen? Yung pasimula kang ipanganak, unti-unti papunta ka na doon sa kamatayan. It is appointed unto man to die once, and then comes the judgment. Alam ni Kristo na puntil niya lahat. Kaya alam niya wala siyang hatol. Kaya matagumpay niya nasabi, Father, into thy hands I commend my spirit. Pangatlo po, letter U. Understand that God's will is more important than your will. The best prayer na sinabi ni Kristo, Ama, sabi niya, ilayo mo sa akin ang salong ko ng kamatayan. Sino pong gusto mamatay? Lalo na po siya, di ba? Ang hirap na Diyos, mamamatay. Kaya masabi po ng ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo, hindi tao, ay hindi Diyos si Kristo. Bakit? Una, namatay. Pangalawa, may tinawagan Diyos. Diba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eh kung ganun yung konsepto at perspective, malamang ang Ama, hindi rin Diyos. Bakit po? Anong sabi ng Hebrews 1:8? Sabi ng Ama sa kanyang anak, ang Ama nagsasalita dito, ang Diyos Ama, ang iyong trono, Diyos, ay magpakailan, kailan pa ba? Dahil tinawag ng Ama si Kristo na Diyos, ibig bang sabihin, ang Ama ay hindi Diyos? Diyos din po. Bakit po? Kasi maliwanag po na sinabi ng kasaltaan, hindi pwedeng maligtas ang tao ng kapwa-tao. Sumpain ang tao magtitiwala sa kapwa-tao. Si Kristo po ay hindi tao. Bakit? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya po, naging best offering siya. Na-complete po niya yung hinihingi ng kasulatan. Bakit po? Galing siya sa kalangitan. At siya'y napuspos ng Espiritu Santo ng maging tao. In fact, siya po ay ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano sabi ni Jesus? Ilayo mo sa akin kung saan ng kahirapan o kamatayan. Ano kasunod po nun? Subalit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Letter U po, understand that God's will is more important than your will. Ano po yung Lord's Prayer na tinuro sa atin? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kung ikaw po ay tunay na anak ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo. Amen? Ito po napakasarap na sandali na pagbulay-bulayin natin na tayo po ay hindi dapat mabuhay sa ating sariling kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Pang-apat po, letter S. Letter S. Ba't mo alam? Seek, no? Seek to obey God's will and God's purpose in your life. Bakit po nasabi ni Kristo ang katagang, Father, into thy hands I commend my spirit? Napulpil yung Christ yung will, yung purpose at yung plan ng Lord
sa kanyang buhay o ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi po pwede na nabuhay ka rito ng walang layunin. Hindi kasi malakas, kasi maganda. Na lumahiwa yung kawayan, lumabas ka. Hindi ka putok sa buho na bigla na lang lumabas. Tayo po ay kawangis ng Diyos, nilikha mula sa kanyang larawan, at tayo po'y nakatalagang maging kawangis at kalarawan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga po yung ganda yung sinabi ni Pastor Rico. Hindi pwedeng hindi tayo sumunod sa plano at layunin ng Diyos. Dahil kapag hindi po natin ginawa yun, walang kwenta ang buhay natin. Amen? He who begin the good work in us is able and faithful to complete it in us. And last po, ano nawawala? Letter T. Balikan lang natin. Una, Total surrender of your total surrender of your life to God. Pangalawa, remember what? Remember to be confident in times of death. Pangatlo, letter U, understand that God's will is more important than your will. Pang-apat, letter S, seek God's plan o seek to obey God's plan and purpose in your life. And last po, letter T. Ano kayo yung letter T? Ano yung T? Think. Think. Isipin mo. Think and always experience God's glory in times of death. Think and always experience God's glory in times of death. Sabi po ng Bible, whether we eat or drink, we must do it for the glory of God. At sabi po ng Psalm 116 verse 15, ano po sabi doon? Kabisado niya. The death of His saints is very precious in the sight of God. Kung tayo po ay kukunin ng Panginoon, mamaya o bukas, pero wag na wag. Kaya ba natin sabihin yung sinabi ni Kristo? Father, into thy hands, I commend my spirit. O hihiri tayo, Lord! 10 taon pa, 20 taon pa. No? Kapag ganun po yung ating attitude, meaning to say, hindi pa tayo confident. Amen? Hindi pa tayo confident. Pero, when you are confident enough, nagawa mo na ang dapat gawin, natupad mo na ang mission dito sa lupa, kaya mong sabihin yung sinabi ni Stephen, kaya mong sabihin yung sinabi ni Paul, no? Sabi po ni Stephen, Panginoon, huwag mo nang panagutin ng mga tao ko sa aking kamatayan. Di ba? At namatay po siya na nakita niya ang Panginoon na nakatayo sa kanyang trono. At si Pablo po, mas gusto niyang mamatay para makasama ng Diyos. He is more than confident to be with God. At sabi po ng Bible, ano po sabi ng Bible? Maging sa kamatayan man o sa pagkabuhay, dapat po iniisip natin ang Diyos. Magandang gabi po. At nawa po yung pong mga alaala ng itong wika ay patuloy pong maging relevant, patuloy pong maging makabuluhan sa ating buhay, at patuloy nating ipamuhay sa araw-araw. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat for giving us the time to meditate upon your 7 last word. And we offer our lives to you, Lord, in whatever circumstances we might need. Maharap man po kami sa ganito rin sitwasyon. We are very confident to pray, Father, into thy hands I commend my spirit. Give you back all the praises and all the glory in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you. Ayun po tayo. Yes. Salamat kami sa Ama,
live to your death, but also live for our salvation. And that we will find our eternal life. Thank you, Lord. Maraming salamat Panginoon Ama sa pagkakataon na ang ginagawa sa ilang ito sa mga siya Lord, time Panginoon ng pinag-iwita ay inaral sa pinagpalang nila ng Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Almost every year, ginagawa po namin ito. But in this, oh Lord, we always have fresh revelations for our lives. Thank you, Salamat Jesus. sa Panginoon sa mga binigay mo rin sa amin, ngayong ito, sa pamamagitan ka ng aming mga kasamahan, o Diyos, sa pamilya, sa isa aming pamilya, na iyong pinili, Panginoon, para sa kapahalagan ng mensahe ng ito. Patuloy mo silang magpalain ang Ama, maging ang kanilang bawat pamilya o Diyos. At anong naging namin, Panginoon, yung gabi na ito, sa iyong kahayagan, o Diyos, itanong ito sa aming puso, isipan, Ama, at patuloy mo bigyan ang kanilang ang bilang ng pamatayan, o Diyos, ang aming mga salita sa aming mga pamilya. Salamat aming Ama sa buhay ng aming kapatid, Brother R, Sister Banchi, na lagi na lamang handa o Diyos ang share sa amin ang Diyos Papala. Ang dalangin namin ang patuloy o Diyos ang pagpapala sa pamilya, Amen. Thank you, Lord. ang lugar na ito at gawin mo po pagpapala sa maraming mga Praise the Lord. at ang bawat isa sa amin, O Diyos, tunay na Panginoon, sinabi mo ang aming kaligtasan, sa aming kaligtasan, maliligtas din po ang Ama, ang aming bawat sandata. Hallelujah. Lord Jesus. Ang sino mang lahagi ng sambahayan ng bawat isa na nandito, O Diyos, na hindi pa nasusuntuan ang kaligtasan, aming Ama, kami pulo. Malapit sa inyo, pinadalangin namin ang aming mga kapamilya, O Diyos. Yes, Lord. Kasama Panginoon. Loobin mo rin, O Diyos, na masubukan nila ang kaligtasan nila. Amen. Amen. Kaloob sa amin at sa aming mga, O Diyos, ahayag kami, Panginoon, upang ang mabuting balita ay maihayag namin sa maraming tao, Panginoon. Thank you so much. Patuloy dito, Panginoon, na pagkalain ang ang aming Manila. Yes, Lord. Patuloy mong ginagamit ang Ama, Lord, upang ma-reach out namin, Panginoon, ang napakaraming tao na gusto mo bigyan rin, Panginoon, ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo na binibigay mo sa bawat isa sa aming Amen. upang magpakayag ang salita, upang magpakayag ang mga magandang balita, upang na-share namin, Panginoon, ang kaligtasan ninyo. Thank you so much. Maraming salamat, aming Ama. Hindi na ako na ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, pagkakila at sandali sa ilangan. Ang nakalibay ginagaas namin sa matamis na pangalan ng anak ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Siya. Sino po ba mga magulang ni Malakas tsaka ni Maganda? Kawayan. Eh, nasan yung basong plastic? Praise the Lord. Good night, everyone. God bless us all. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see happy birthday now.
Bishop. Ano oras tayo? Itinerary po. After po ng breakfast, kung tapos na po maka-shower lahat, pwede na. Thanks to you. Breakfast ba mga? Diba? Bago mag-breakfast. Para exercise. Tapos, ilabas na tayo. Pasyal po lahat o uwi na. Pasyal muna. Dapat po diretso na ulit. Tapos yan. Diretso na. Pare. Paglabas dito, ano na, alam mo yung At magkape na lang tayo sa umaga. Tapos sa 10, brunch na breakfast sa lunch. Oo. Pwede siguro na Bakit? Narinig. Sino? Pwede doon lang sa ano. Sa baba. Sa deck na lang. Sa deck. Lalapunta tayo doon. Sobrang bilas. Dito sa ating. Thank you, Lord, for your love to me. Good night, everyone. God bless you all. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating 7 last word. God bless you. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Larry. Lagi nagsasabi, we love as one, we work as one, we serve as one. Good night, everyone. God bless you. God bless you all.